Lakers Nation, oras na ba para kabahan? Pang 25 pagdating sa depensa, puno ang listahan ng injury at tila may problema sa chemistry sina Lebron at Luka. Ngayong araw hihimayin nating lahat yan na maging ang kasalukuyang estado ng Los Angeles Lakers sa record na 20 win, 11 losses. Mukhang okay pa sila sa standings pero sa likod ng mga numero ay isang seryosong problema. Sa video na ito, tatalakayan natin ang injury epidemic sa roster, ang matinding problema sa depensa at ang usap-usapang trade bago ang February deadline. Handa na ba ang Lakers na isalba ang kanilang season? Sisilipin natin lahat yan pagkatapos lamang nito. Yon mga kabotok, bago natin umpisa ng video, special mention, shout out muna tayo sa mga taga Highline Manufacturing, Virgo Building H, sa mga nag-overtime sa inventory yan sa Highline, malapit sa Saskatoon yan sa Bonda, Canada. Shout out mga idol. Struggle, yan ang salitang ikinakabit ngayon sa Lakers. Pangalawa, hindi humihiwalay ang salitang trade sa kanila. Bakit ba naman? Kailangan daw makipag-trade talaga ng Lakers kung gusto nilang umabot sa playoffs o kahit sa first round lamang ay makasampa. Ang injury epidemic. Ngayong unang bahagi ng Enero 2026, sumaharap ang Los Angeles Lakers sa isang matinding pagsubok. Bagamat hawak nila ang kartadang kagalang-galang na 20 at 11 na record, ikalima sa Western Conference, kitang-kita ang kanilang paghihirap nitong manakaraang linggo. Makikita ito dahil bagsak na ang performance nila. Sa huling 6 na laro, 4 dito ang talo, dahilan upang mabulabog ang kanilang momentum sa liga. Isa sa itinuturong dahilan, krisis sa injury. Kasabay ng pagpasok ng bagong taon, sinilanta ang roster ng sunod-sunod na injuries. Ang Lakers starting 5 ang karamihan dito. Si AR, si Hachimura, pati si King James. Kahit pa nga yung mga role player lamang ay nadamay pa. Kaya naman ito ang naglagay sa kanila sa alanganin. Ngayon may hamon ng Western Conference. Sa kabila ng pagiging 5 seed, dikit-dikit ang labanan sa standings. Kaya bawat pagkatalo ay may malaking epekto sa kanilang posisyon para sa playoffs. Kaya naman kailangan ng Lakers na makahanap ng paraan upang maparatiling matatag ang kanilang bangka habang nagpapagaling ang kanilang mga star players. At dahil puro injury ang mga players nila, mayroong krisis sa depensa ang Lakers. Aminado si Coach JJ Redick na kakilakilabot ang depensa ng koponan sa kasalukuyan. Sa kabila ng pagkakaroon ng opensa kabilang ang top 10, ang Lakers ay nasa ilalim ng liga, ika-25 pagdating sa defensive rating. Naku po, kawalan ng point of attack defense dahil walang legit at healthy perimeter stopper ang Lakers ngayon. Malayang nakaka-atake ang mga kalaban hanggang sa loob. At dahil sa sunod-sunod na injury, gumagamit na si Coach JJ Redick ng 17 na magkakaibang starting lineups sa loob ng 31 na laro. Dahil dito, imposible talaga silang makabuo ng isang matatag at pare-parehong sistema sa depensa. Mga kaboltok, ang malaking trade para makuha si Luka Doncic ay naging dahilan upang maging isang offensive powerhouse ang Lakers. Ngunit hindi naging madali ang adjustment. Stagnant na opensa. Yan ay ayon mismo kay JJ Redick. Naging less organized daw ang Lakers o hindi gaanong organisado at mas random ang kanilang opensa simula nang bumalik si LeBron James para maglaro kasama si Luka at kakulangan sa complementary pieces. Punong-puno ang roster ng mga manlarong kailangan ng bola sa kanilang mga kamay upang maging epektibo. Nagresulta ito sa kawalan ng off-ball movement. Ayan na nga ba sinasabi ko mga kaboltok, kulang ng 3-and-D guy ang Lakers. Mga malalarong kayang tumira sa labas at dumipensa ng maigi para suportahan ang dalawang high usage stars. Ngayon mga kaboltok, sa lahat ng nabanggit, tiyak na kailangan talagang makipag-trade ng Lakers. Malamang na ite-trade na nila yung mga paubos na ang kontrata o kaya naman yung mga players na hindi namang nagagamit. Dahil hindi lang basta malas ang Lakers ngayon. Ito ay isang ganap na krisis. Una, ang injuries. Isipin nyo, wala ng Austin Reeves sa loob at dahil isang buwan ng calf strain yan. Wala ring Rui Hachimura, Gabe Vincent at ang promising rookie ni si Adu Thiero. Halos siyam na rotation player na lang ang natitira
para kay Coach JJ Redick. Kaya naman kahit si Lolo Bron na 41 years old na ay kumakayod pa. Ngayon mga kaboltok, may dapat bang sisihin sa pangyayaring yan? I-komento mo na agad yan at nang mabasa na.